Minarapat po namin na magkaroon ng coordination meeting because we would like to officially declare to each and every one of you that the COMELEC will be holding the special election by August 29 at all costs. We came into not only a conclusion but a decision to hold a special election, just like what we did some 2 years ago when we conducted a special election for the other legislative district of Cavite dahil nabakantehan ni dating ombudsman, ngayon ay ombudsman, dating Congressman Boying Remulla. So we conducted the special election. But that was under a different scenario or setup. Kasi dati po, for the information of everyone, naghihintay kami ng tinatawag na declaration of vacancy from the House of Representatives. Kasama rin yung tinatawag na call for special election. Lagi po yon. Kaya po doon sa Cavite, nagkaroon tayo ng special election dahil dideklarang vacant ang position. At the same time, nagpatawag po ng special election ang House of Representatives. Nung magkaroon po ng vacancy dyan po sa Valenzuela City, nung ma-appoint po si dating Congressman Rex Gatchalian, dineklara po na vacant ang position pero wala pong patawag kay COMELEC ng special election. So hindi po kami nagpatawag ng special election. Nung pong magkaroon ng vacancy sa position sa House of Representatives sa Palawan, sapagkat yumao po si Congressman Egay Salvame, na dineklara pong vacant ang position pero hindi po nagpatawag ng special election ang House of Representatives. Noong pong yumao din ang dating mayor, naging Congressman Edward Hagedorn, ay nagdeklara din po ng vacancy pero hindi po nagpapatawag ng special election. Kung kaya, yung action na yun ng House of Representatives ay dinala sa Supreme Court, sa kataas-taasang hukuman, at ang Supreme Court po last year, in the case of Hagedorn versus the House of Representatives, nagdeklara, number one, only the COMELEC has the power to declare if a special election is to be conducted. It's an obligation on the part of COMELEC. Number two, that being the case, the COMELEC need not wait for a declaration of vacancy from the House of Representatives. And number three, the COMELEC need not wait from the House of Representatives to call for a special election. It is mandatory on the part of COMELEC to call for and hold a special election, which should happen not earlier than 60 days, but not later than 90 days from the date of the vacancy. In fact, ang sabi po sa amin, napaka-stricto ng ating kataas-taasang hukuman, madinig lang namin sa radyo, mapanood namin sa TV, mahabasa lang namin sa dyaryo, o kahit sa social media, we need to call for a special election. And budget is never and should never be the issue sa part ni COMELEC. According to the Supreme Court, the COMELEC must do everything possible to be able to raise the funding requirement for purposes of conducting a special election. Aminin po namin, yan ang isa sa pinakamalaking issue, isa sa pinakamalaking issues ng komisyon, sapagkat hindi naman po kami handa sa ganitong klaseng vacancy. Nung pong nagkaroon ng vacancy dyan po sa Antipolo City, kung saan nabakantihan ng yumaong Congressman Acop ang posisyon, ang COMELEC hindi naghintay ng patawag ng House of Representatives at hindi rin kami naghintay ng declaration of vacancy. Nag-conduct po kami ng election doon. More or less, nung pong nag-conduct kami ng election, less than 200,000 ang voting population ng distrito na yon ng Antipolo. And we needed at that time almost 98 million to conduct the special election. Dito po sa nag-iisang distrito ng Dasmariñas City, na ngayon ang pinaka-latest na voting population is 448,883. Almost 450,000. Doble ng voting population ng Antipolo City District. Mukhang kakailanganin namin. And we would like to be very blunt and honest and direct ng more or less 200 million. Kaya sa kasalukuyan, hinahanap pa ni COMELEC kung saan namin kukuhanin yung 200 million. But just the same, we are declaring and the NBank had approved that there will be a special election by August 29. Technically po, ang 60 days ay August 2, ang 90 days ay September 2. But hindi po namin pwedeng gawin ng first week ng September man lang
ang special election dito sa atin sa Dasmariñas sapagkat September 14 po ang ating Bangsamoro parliamentary election. Kauna-unahan po yun sa kasaysayan ng ating bansa. At 1 month after, November 2 naman, meron naman po tayong barangay and SK elections na tuloy dahil wala pa naman pong batas na nagsasabing ito ay pinagpapaliban. So, yan po ang reality natin dito. And for the information also of the people from COMELEC, meron po tayong 43 voting centers dito sa nag-iisang distrito ng Dasmariñas City. And at the same time, meron po tayo dito 3,166 na established precincts at 1,308 na clustered precincts. So, ganyan po kadami. Paliparan ang pinakamalaki dito at yung Salawag ang sumunod na pinakamalaki na barangay. Almost 40,000 each ang mga botante po dito. So, napakaiksi po ng panahon na binigay sa atin ng saligang batas upang isagawa ang ating special election. Pero kaya po nating lahat yan. Kaya po ni COMELEC, lalo po't naandyan po kayo. Yung po ang dahilan kung bakit kami humingi ng inyong panahon para lang at least masabi po namin sa inyo na hihingi po kami ng tulong para sa paghahanda natin dito sa special election ng sa distrito, sa 4th district ng Cavite. At for your information in advance, would like to tell you that the filing of candidacy will happen by July 15 to 17. So ganun lang po kaiksi. And the campaign period, including the election period, sabay na rin, July 30. So dyan po magsisimula, alam naman natin, basta nagsimula yung tinatawag na election period, dyan din nagsisimula yung mga gun ban natin and such other prohibitions na nakalagay sa ating Omnibus Election Code. So, yung ating pong PNP, kasama yung military and other law enforcement agencies, katulad din po ng Bureau of Fire Protection, the Philippine Coast Guard, ay more or less, yan po yung window lang na pinaghahandaan natin upang maihanda natin yung ating mga sarili, yung mga tauhan, mga kagamitan natin para sa halalan. At syempre po, may pinakamalaking gagampanan dito ang ating po mga butihing guro sa pamumuno ng ating superintendent ng DepEd dito po sa Dasmariñas sapagkat the usual din po, magkakaroon kami ng training ng mga tauhan natin. Kahit po medyo sanay naman tayo na manual election po ito Hindi ito automated election, but kinakailangan pa rin naming i-train yung ating lahat ng electoral board members na magsisilbi sa araw ng eleksyon. Siyempre yung commitment po ni COMELEC para po naririnig din ng DepEd kung ano yung binigay naming honoraria sa mga guro noong May 12, 2025 elections, more or less yan na rin po ang commitment ni COMELEC na gagawa namin ng paraan na maibigay sa ating mga guro. Also, for the information of everyone, although this may be premature at this point, we will implement all policies like such as the issue, doon sa issue po ng ating vote buying. Meron po kaming committee on kontrabigay, yung SESE namin on environmentally sustainable election, na pangunguna ni Commissioner Maceda. At syempre, ipapatupad din po namin yung sa gun ban, kaya kinakailangan may mga gun ban exemption, papasok o kaya nasa loob mismo ng Dasmariñas, Cavite. We intend to be able to proclaim the winning member of the House of Representatives the next morning, the morning after the election of August 29. So more or less August 30, ng madaling araw gusto po natin magawa yon. Nung po nandun tayo sa Antipolo City, nakapagproklama po kami ng more or less alas 3 ng madaling araw kinabukasan. So, although masyadong malaki ang Dasmariñas, more or less ganun din po ang ambisyon ni COMELEC na magawa natin yung proclamation ng winning member of the House of Representatives at least in the wee hours of the next day after the conduct of the election. So far, wala naman po tayong nakikita ng mga circumstances that may prevent the conduct of the election, maliban lang sa budget. Alam po namin handang-handa naman ng PNP, ang AFP at ang ating pong DepEd, kasama na rin po yung Treasurer's Office. Siyempre malaking role din po ang gagampanan ng opisina ng Treasurer
ng City Treasurer ng Dasmariñas sapagkat lahat po ng kagamitan ay sa inyo namin ibabagsak. Sa inyo rin kukuhanin ng mga guro yung mga kagamitan. Sa inyo rin po ibabalik yung mga kagamitan matapos po na ito ay magamit. Ang pinoproblema lang po namin ngayon, kinakailangan later on makikipag-coordinate po sa inyo yung aming city election officer kasama ang aming provincial election director, lalong-lalo na po sa mga venue kung saan namin pwedeng gawin yung pagte-training ng ating mga guro. And at the same time, gusto rin namin tingnan din mabuti yung mga lugar kung saan natin isasagawa yung mga halalan natin. Although ginamit na po natin yung mga paaralan noong Mayo 12 ng 2025 para sa national and local elections at gagamitin muli natin yan para sa barangay and SK election ng November 2. Gusto namin tingnan kung yung mga adjustment na dapat gawin, lalong-lalo na yung paglilipat, may ililipat ba ng mga presinto, may ililipat ba na voting centers? Halimbawa, depende po yan sa magiging recommendation nyo rin po sa Commission on Elections. We're hoping na sana ito pong ating special election na ito, lagi po kasi sa mga nagdadaang mga plebisito, lagi pong hindi ganun katataas ang voters turnout. Isa po sa resolusyon na inaprubahan ng Commission and Bank ay ang resolusyon na ideklara ang August 29 bilang walang pasok dito po sa Dasmariñas City. Upang mas mabigyan ng focus ng mga kababayan natin yung pagboto sa araw na yan. At sana po kasama rin po sa aming pong hihingin sa ating City Council sa pamumuno ng Vice Mayor at mga opisyal ng City Government at kayo na rin po, hingi po kami ng tulong upang magkaroon tayo ng mas malawakan na voters education drive para sa mga kababayan natin, para maipaliwanag yung gagawin natin na electoral exercise na at this point, siyempre sabi ko nga po sa inyo, the COMELEC has no choice but to conduct the special election because this is a mandate given to us by no less than the Constitution. So, sinimulan na rin po namin yung pagde-deputize ng ating AFP and PNP para po makatulong namin sila at mas maging epektibo ang pag-perform ng kanilang mga trabaho. Gusto ko lang po ibilin sa inyo na for purposes of this election, our regional director and the provincial election director and the city election director of Dasmariñas will be in full control of everything. So coordination should be made directly to them because these individuals will be reporting directly to the main office of the Commission on Elections. So sana po later may open forum naman po tayo, freely we can discuss matters. Kaya lang ang gusto ko lang pong i-convey sa inyo yung pasasalamat ng buong Commission on Elections sapagkat kahit mga ganitong klaseng pagkakataon, nandiyan po kayo lagi para tulungan ang inyong pong COMELEC. Incidentally, gusto ko rin pong banggitin, kahit ito po ay special election, magpapatupad din po kami noong early voting hours para sa mga nakatatanda natin at sa may kapansanan. Ito pong mensaheng ito ay lalong-lalo na para sa ating mga guro na kung ano po yung ginawa natin noong nakarang eleksyon ng May 12, 2025, na pinaboto natin ng alas 5 ng madaling araw, yung mga nakatatanda hanggang alas 7, ay ganun din po ang mangyayari dito sa special election natin. So makakaboto rin po ng 5 to 7 yung mga nakatatanda natin. At ang election po natin ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 lamang ng hapon sapagkat ito po ay manual election. Hindi po siya automated election. At gusto ko lang din sabihin, pwede nyo rin po ma-convey sa mga tatakbo sa halalan dahil sila po ay magpa-file ng kanilang kandidatura mula July 15 to 17 at dahil ito ay manual election, sila po ay considered na kaagad na kandidato once they will be filing their certificates of candidacy. And therefore, mula July 17 hanggang July 29, hindi sila pwedeng magkampanya. Mayroon po tayong pinagbabawal na tinatawag na premature campaigning. Hindi po ito katulad ng automated election that they will become candidates only on the first day of the campaign period. Kasi kung ganon, sana kandidato lang sila sa July 30. Ngayon po hindi. Kandidato na kaagad sila pag nag-file sila ng kanilang candidacy. And therefore, yung nababalitaan lagi natin na kaso ng Peñera versus COMELEC will not be applicable for purposes of the special election. Very important po yan. And the COMELEC will be very, very strict when it comes to the issue of vote buying
abuse of state resources, and such other prohibitions. Sapagkat una, nakafocus po ang buong komisyon dito sa Dasmariñas. We would like to establish peace and order, and at the same time to ensure that all voters will be able to vote. No voter will be disenfranchised. And gusto natin freely makaboto po yung mga kababayan natin dito sa 4th District ng Cavite. So muli, sa pangalan po ng Commission NBank, nandito po si Commissioner Ernesto Ferdinand Maceda, Commissioner Ray E. Bulay, Commissioner Norina Tangaro Kasingal, si Commissioner Noli RP po. Nagpapasalamat po ang inyong commission sa inyo pong lahat. Maraming salamat. Nung 2025, tinulungan nyo na po kami. Ngayon po, tutulungan nyo po muli kami. At sana po, extend nyo na rin yung tulong hanggang barangay and SK elections natin ng November 2. Talaga pong sinabi namin na super election year ang 2025. Ang dami naming inaasikaso. Tapos ito pa mga gantong completely unexpected na mga vacancy ay kakailanganin pa namin na mag-conduct ng halalan. And all of this is because this is for the betterment of our democracy, so that the real intention and the will of the electorate will be properly reflected. So muli, maraming salamat po sa mga kasamahan po natin sa pamamahayag sa media. Maraming salamat for covering this event. After po nito, magkakaroon pa rin tayo in the next few days ng tinatawag na command conference para sa ating mga security forces, so that you can brief naman the COMELEC on the peace and order situation in the entire district, in the entire city, para more or less alam din po ni COMELEC kung ano yung mga adjustment, ano yung mga polisiya na kinakailangan nating ipatupad patungkol po dito. So, wala naman po kaming nakikita when it comes to the printing of the ballots. We can easily print the ballots in just a matter of less than 1 week. We can easily deploy election paraphernalia kasi naman po magkatabi lang ang Manila at saka ang Dasmariñas. In fact, yung mga kagamitan namin, kung sakaling standby namin, andyan lang po sa may bandang Santa Rosa and or sa Binyan, Laguna. So mas mabilis po yung deployment namin. Madali ang coordination with our security forces. So muli, maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. Thank you very much, Honorable George Orwin Garcia, the Chairman of the Commission on Elections. Ngayon po, we are now opening the floor para sa ating open forum. This will be facilitated by Director John Rex Laudianco, the spokesperson for the Commission on Election. Maraming salamat po at maraming salamat po Chairman Garcia and to our dear commissioners. Lalong-lalo na po mula sa ating partner agencies, the floor is now open for your questions and clarifications. Maari lang naman pong hiling namin ay mabanggit ang inyong pangalan kapag kayo po ay magtatanong ng natugunan po ang inyong mga concerns. Meron na po bang nais magtanong mula po sa ating Commission and Bank kasama po ang senior officers and officials ng Commission on Elections? Good afternoon, sir. Police Colonel Ariel. Again, sir, good afternoon. Police Colonel Ariel Red, sir, the Provincial Director of Cavite PPO. Kanina, sir, nabanggit mo na this is a manual process of election. Ito ba sir yung yung i-clarification lang sir. Ito ba yung dating nakagawian natin traditional na election na kung saan magboto yung counting manual talaga, as in literal na manual? Tama po kayo, PD. Pagka sinabi po nating manual election, pang barangay and SK elections po yan. So ibig sabihin, yung pong mga pangalan ng mga kandidato natin ay hindi nakaprint sa balota,
isusulat manually ng ating mga kababayan, bibilangin ng mga guro manually din, isusulat yung mga taras sa blackboard, pati doon sa election returns na nasa mga lamesa. Yan po yung manual at therefore, yung po mga tinatawag na election returns kung saan yung po yung suma total ng boto sa bawat presinto ay kinakailangan dalahin. Ang alam ko dito. Dito po dadalhin ng lahat ng mga electoral board pag natapos na po sila sa botohan sa mismong presinto upang dito po i-canvass. Dito po pagsasama-samahin, kahit po yung canvassing po natin PD ay manual din. Ibig sabihin, isa-isang bibilangin, babasahin yung election returns so that parties, candidates can oppose, object, or may make manifestations. At pagkatapos ito po ay pagsasama-samahin at magagawa ng tinatawag na statement of votes by precinct hanggang sa makumpleto ang lahat ng buong presinto. Sabi ko nga po sa inyo, kung 3,000 yan, 3,166 na presinto lahat yan, 3,166 din na election returns ang kokolektahin sa buong Dasmariñas, dadalhin lahat dito upang dito po makanbas hanggang sa makapagproklama po tayo. So yan po ang manual na eleksyon. Kung nagtataka po ang lahat, bakit hindi tayo mag-automated? Sapagkat una, hindi po kasi covered ng automated election law ang isang special election. Unless yung batas mismo, kung may batas ay magsasabi na pag special election, dapat ang COMELEC ay mag-automate. Number one. Number two, yung pong ginamit nating mga makina PD, nung May 12 ay one-time use lamang po yon. Nirentahan po yan ng COMELEC, hindi po natin binili, and therefore, applicable lang yon para sa May 12, 2025 election, unless may batas. Kaya ko po binanggit yung unless may batas, sapagkat yung pong sa Bangsamoro, parliamentary election, yung batas noon, may provision yung Section 3, nagsasabi kung anong ginamit ni COMELEC na mga makina, sistema, programa, nung nakarang eleksyon ng Mayo 12, ay siyang gagamitin ni COMELEC sa pagkoconduct ng Bangsamoro parliamentary election. Kung kaya naman, kami po ay patuloy na magre-renta, maglilist ng makina dito po sa ating sa Bangsamoro parliamentary election na hindi po at wala dito sa ating special election. Kung tutuusin, PD, napakaganda talaga kung ito ay automated election. Kasi po sa gabi pa lang pwede na tayo magproklama ng kung sinong nanalong kongresista dito po sa Dasmariñas, Cavite. Natatandaan po namin, noong 2023 barangay and SK election, nag-pilot test po ang COMELEC dito sa dalawang barangay na binanggit ko, yung dalawang malalaki kanina. Dito po kami nag-pilot test ng automated barangay and SK election. Napaka-successful. In 2 hours, nakapag-proclaim, o less than 2 hours, nakapag-proclaim ng barangay chairman kaagad doon sa dalawang barangays na yan. Sana po ganun. Kaya lang, again, ito po ay manual na election and therefore, dahil manual, yung mga guro natin ay magbibilang isa-isa ng mga balota. Palagay ko naman po hindi ganun ka-tedious o kahirap sapagkat depende sa kung ilan yung kandidato. Number one, number two, isang posisyon lang naman po. Kaya yung balota natin, baka isang dangkal lang po yung balota na mabibigay namin dito sa atin sapagkat yun lang naman pong posisyon na yun ang ibobotohan ng mga kababayan po natin. Maraming salamat. Kami hat mapag-adjust ng namin, taon at resources namin. Thank you. Maraming salamat po, Chairman Garcia and Police Colonel Red. Sa iba pa pong magtatanong? Any questions po mula sa aming partners sa halalang ito? I am Police Colonel Gonzalo Gozur, the Chief of the Operations Division of Calabarzon. On behalf of our regional director, Police Brigadier General Hansel Morandan, would like to manifest that the PNP Calabarzon is in full support in the conduct of these special elections. And actually, medyo madali na ito sa amin because during the special elections also in Antipolo, and I was the provincial director there during the election, but during the initial preparation of security preparations, ako po yung naglatag. And this time, it would be very easy for us now because we have the pattern and then we will just replicate it here in Dasmariñas City. So kami po ay
tutulong at mapanatili natin ang kapayapaan at ma-attain natin ang success ng ating election dito sa Dasmariñas City. Thank you, sir. Salamat po, Colonel. At tama po kayo, in terms of operation, nakikita po natin mas madali ang Dasmariñas kumpara sa Antipolo. Sa Antipolo po kasi may ilang barangays doon na napakalayo sa Kabihasnan. Medyo malayo po yon. Talagang ilang oras po yon bago makarating yung mga gamit, yung mga balota, yung mga election paraphernalia. At yung po yung pinlano natin kung paano natin mapapadala ng maaga. In fact, pinakuha po natin ng maaga yung mga election paraphernalia doon at paano masisiguradong yung mga guro na galing doon sa mga malalayong barangays na yon ay madadala kaagad natin ng mabilisan naman sa ating pong canvassing area. Na parang ganito rin po yon yung canvassing area namin doon. Gusto ko lang din pong samantalahin yung pagkakataon doon po sa Antipolo, sinigurado po namin na yung pong honoraria ng guro ay mabibigay namin on the same hour na dinideliver yung mga election paraphernalia. Ibig sabihin, hindi po yung mga 5 days after the conduct of the election or less than 10 days, although ang batas 15 days. So sinigurado po namin na yung honoraria will be given on the day of, not the election, but on the day that the election paraphernalia ay delivered back to the office of the treasurer. So kung madaling araw, habang binibigay niyo po yung mga election paraphernalia, binibigay na rin po namin sa mga membro ng electoral board ang kanila pong honoraria para naman kahit paano makadiretso na po sila ng uwi kaagad sa kanilang mga bahay. Kasi nga po, alam niyo ang isang problem, madami po nagre-request sa amin na gawin namin 4 to 7 ang early voting hours. Yan po kasi ay policy, COMELEC lang po ang nag-isip muna niyan. Kasi naghihintay po kami ng batas na sana isang linggo bago mag-eleksyon, meron tayong early voting. Dahil wala pa, so early voting hours muna. Alam niyo po, nung Mayo 12, 2025, 4.3 million na mga kababayan natin na nakinabang, lalo na po yung mga nakatatanda at mga may kapansanan. Alam ko po dito sa Dasmariñas, ang dami nakinabang. Doon sa 5 to 7 na yon. Yung sinasabi nila, mas maaga pa naman daw silang gumising sa 5, baka pwedeng gawin namin ng 4 o'clock ang pagboto. Kaya naman daw nilang gumising ng 4, yung mga nakatatanda at may kapansanan. Ang problem po natin, kaawa-awa yung mga guro. Kasi po yung 5 to 7, 3 o'clock nasa mga presinto na po sila nag-aayos ng mga gamit. Pag ginawa pa po namin alas 4, baka alauna silang nandun sa mga presinto. Unfair naman po sa kanila yon na magsisilbi sila kahit matatapos ang botohan ng alas 3. Pagka manual election po kasi, kahit matapos ng alas 3 ang botohan, ang dami pong ginagawa ng mga guro pa. Una, yung mga aayusin nila yung mga dokumento na natira, yung mga balota na mga natira, etc. Madami pong mga preliminaries. The most na makapag-start sila ng bilangan dyan, mga 6 to 6:30 pa. Tapos depende kung gano'ng kadami yung bumoto sa araw na yon, isa-isang binibilang, at pagkatapos yung mga watchers, may opportunity mag-object doon sa pagbibilang. Sa ating pong manual, sa ating pong automated election, once sa pinasok yan, nagsumo total ang machine, wala na po halos mga ganong klase na mga proseso at dire-diretso yung transmission ng results. So, yan po yung medyo kaibahan. At dyan po, kakailanganin namin talaga yung tulong din ng lahat sa bagay na yan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Police Colonel Gonzalgo at Chairman Garcia. Sa iba pa pong katanungan, kung wala na po ay ang Chairman Garcia, ang ating pong mga kapatid sa media ay nire-reserve yung kanilang katanungan sa kasunod po na press conference immediately after our program. Maraming salamat po. Baka lang may katanungan yung ating mga sa DepEd. Yes, ma'am. Sa ating pong City Treasurer. Yung service credit po, ay nag-issue ang NBank ng isang resolution. Hindi kami nagpaalam sa civil service. Hindi rin kami nagpaalam sa inyong mother office. Ginawa po namin 10 days ang service incentive leave. And therefore, yun din po ang ipapatupad namin para sa barangay and SK election at para dito sa special election. Na 10 days ang service incentive leave ng lahat ng mga grupo natin. Wala naman po kami natanggap na objection mula sa inyong mother unit. Wala rin po naman kami natanggap na objection mula sa Civil Service Commission because we honestly believe that we have that authority. Doon po sa mga, yung sa BJMP natin,
pabubutuhin pa rin natin yung ating mga kababayan na nakarehistro dito sa Dasmariñas, and therefore meron pa rin po tayo na PDL voting, either kapag ka less than 50 yung mga mismo mga persons deprived of liberty, ay dadalhin natin sila sa mga presinto. Kung hindi naman, dadalhin natin ang presinto sa mismo mga prison facility. Kung ano pong ginawa natin noong nakaraan, muli, yan po muli ang gagawin natin. Alam ko po, nagbabago ang bilang ng mga persons deprived of liberty kasi nga po, depende yan sa kung may nakalabas na, nakalaya na, o may mga nadagdag. At ganyan po, meron po kaming special na committee na in charge para dun sa mga pagboto po ng ating persons deprived of liberty. Salamat po. Muli po, meron pa po bang mga katanungan mula sa aming mga partners? Kung sakali man po na hindi po maitanong ngayon, huwag pong mag-alala at nakaantabay naman po ang aming provincial director, ang aming election officers, at tuloy-tuloy din po ang ugnayan ng aming regional director at assistant regional director para sa ikatatagumpay ng halalang ito. Director Jan, Yes, sir. isa pa po. Kaya po gagawa namin ng paraan na mapadali yung canvassing. Magka-create po kami ng mga madaming sub-canvassing units. Ibig sabihin po, sina Chief Prosecutor, hihinga namin ng mga ibang piskal dahil yung mga sub-canvassing po na yan, para yung mga presinto natin, dahil medyo madami-dami, ay ikakalat natin sa bawat isang sub-canvassing unit upang mas mabilis ang pagka-canvass hanggang ito ay ma-refer sa main canvassing body po natin. So mga siguro po mga hanggang nung sa ano po nag-create kami ng mga kahit po less than 10 na sub-canvassing, pwede po namin gawin yon o kahit mas mababa pa ng konti doon. Salamat po. Maraming salamat po, Chairman Garcia, at maraming salamat din po sa inyong lahat. Thank you very much po. Of course, Director John Rex Audiango, our spokesperson for the Commission on Election. And before we proceed to the press conference, can we have a photo opportunity po of the entire participants? Apo, dito na lang po. So may I ask po yung ating pong mga participants to please pumunta po tayo sa likod. Let's join Chairman Garcia para po sa isang group photo before we proceed to the press conference. Yung unang tanong lang, Isa Cotoner po from Bombo Radio, Philippines. Chair, yung unang tanong lang po, kasi yung naging problem natin nun sa Antipolo special elections ay yung marami nga pong nag-question dun sa mga alleged vote buying po na nangyari sa mga presinto. Ngayon po na may panibagong special elections, paano po ito babantayan ng COMELEC po? Tama po kayo. Aware tayo dun sa allegation. Although, wala namang na-report na nag-change hands ng pera kung hindi parang dumadaan lang sa isang area yung ilang botante upang i-verify kung saan sila botante. Para bang ganito, nagkaroon ng tinatawag na 2 voters assistance desk. Isa, papasok bago pa lang pumasok ng eskwelahan, at yung isa, yung mismong otorisado ng COMELEC na pinamamahalaan ng ating PPCRB, yung tunay na voters assistance desk. Apparently, merong nagtayo na ilang kubol-kubol sa labas na bago pumasok ang botante, pinapatanong kung saan sila botante, binibigyan sila ng parang maliit na papel at sinasabi ito ang presinto natin. So of course, may nag-allege na mukhang may binibigay daw na pondo, pera, pero yun nga po pinaimbestigahan natin, wala naman. Pero sa ganito, ang ina-advise natin, kahit sa ating mga barangay officials, wag na lang pong magganon. Wag po kayo mag-alala, meron naman pong voters assistance desk sa loob mismo ng presinto. Kasi po baka maisipan o baka magkaroon ng pag-iisip yung iba na may bigayan na nangyayari doon. Siyempre, alam ng ating PNP yan, and therefore sinasabi namin na ganito po kasi, paglabas kasi ng polling place, technically, walang jurisdiction yung mga teachers natin. Si DESO walang jurisdiction. Si COMELEC, yes, may jurisdiction kami kahit sa labas. Pero para hindi po namin ipag-utos na lang na tanggalin yung mga ganong klaseng kubol-kubol na magbibigay ng mga allegedly mga names kasama yung mga
precinct numbers kung saan boboto yung botante, better na lang na wala po. Makakaboto po sila lahat dahil total naman, yung ating PCBL na ipiprint para dito sa Dasmariñas City ay meron din pictures na. Meron na rin sa labas ng presinto, meron din sa loob yung EDCBL, at tapos meron din tayong voters assistance desk. Siyempre, at this point, aga na mag-speculate, hindi pa rin po natin alam kung sino naman yung mga tatakbo bilang kongresista dito sa 4th District ng Cavite. Tingnan natin kung sino talaga yung mga magpa-file dito. Depende rin yun, siguro, do sa mismong mga kandidato. But in the meantime, again, whether yung mga tatakbo ay incumbent, barangay, city officials, o yung tatakbo ay private individuals, pakiiwasan nyo na po yung bagay na yon. The COMELEC will not hesitate to disqualify candidates based on the evidence that we will be able to gather, lalo na kung ito ay issue ng vote buying or abuse of state resources. Next, Chairman, yung nabanggit nyo po kanina, yung sub-canvassing na gagawin na po for this special elections, paano po yung magiging sistema nito? Ibig sabihin po ba, per barangay po ba yung magiging sub-canvassing, or paano po yung pagpunta nito doon talaga sa mismong canvassing area po natin? Pag po kasi manual ang election, makikita nyo yung 3 miyembro ng Board of Canvassers. Ang chairman ay yung ginawa namin doon sa Antipolo ay ang city election officer namin. Ang miyembro po nun ay ang chief prosecutor ng Antipolo City, at pagkatapos ang third member po ay ang superintendent ng DepEd. Ngayon po, pagka may nag-deliver na ng isang election returns, dadalhin yon sa mismong board, at yung board i-refer niya ngayon sa tinatawag na sub-canvassing. Referred to sub-canvassing unit number 1, number 2, number 3, number 4. So, ibig sabihin yung sub-canvassing ngayon, sila na ngayon ang magka-canvass ng result para lang mabilis. Tapos pagsasama-samahin yun ngayon ng buong, ng main canvassing. So, at any given time, pwedeng yung 10 kaagad ang makakanvas na ER. Kasi ine-expect natin, pagdating lalo dito sa Dasmariñas, na wala namang mga malalayong barangays talaga, halos na andito lang din, at napakadali ng travel, inaasahan natin, pagdating ng mga 8:30 to 9, nagdadatingan yung mga ERs. And therefore, once na nire-receive lahat yun, pagkatapos ma-receive, bato ng bato kaagad sa main canvassing sa mismong City Board of Canvasser, at o kaya sa District Board of Canvassers ng buong 4th District. So, inaasahan natin, sana matapos natin ang canvassing. Sana pinakamabilis ng prediction natin, mga 10 o'clock up to 10:30 ng gabi. Pero ang proclamation will happen pa ng madaling araw. Usual talaga yung madaling araw mangyayari. Okay. Yung mga members ng sub-canvassing, kung sino yung mga miyembro ng main canvassing, halimbawa si Chief Prosecutor natin, meron siyang piskal na representante doon sa sub-canvassing. Si Superintendent ng DepEd, meron siyang representative doon sa sub-canvassing. At yung election officer natin, sinabihan na natin yung ating Provincial Election Director ng Cavite na hihingi tayo ng tulong sa ibang election officers namin sa malalapit na municipalities dito ng Dasmariñas upang gamitin sila as members ng sub-canvassing or chairperson ng sub-canvassing units. Lastly po, siguro sa EDNA lang po ng local government unit dito sa Dasmariñas City kay Vice Mayor. Paano naman po yung commitment nyo for this special elections as well as yung paghahanda po ng lokal na pamahalaan nga po ng Dasmariñas? Sorry, could you repeat the question? Okay. Paano naman po yung preparations nyo as the local government unit dito po sa Dasmariñas with regards sa special elections? Of course, we will fully support and coordinate with all of the concerned offices po within the city of Dasma. Also, our national agencies po, yung PNP, and all of the main stakeholders as aforementioned, si DepEd, si City Treasurer. And at the same time, if there are any cases of vote buying, we'll be very vigilant about it. We'll have open communication channels, and we'll also report directly into COMELEC to report to them.
Thank you. Check. Parang Chair, may nabanggit po kanina ang palas na may enough naman daw pong budget ng COMELEC. Totoo po ba yun na magamit for this election? Bago po nagpa-press briefing si press secretary, si spokesperson, ay nag-coordinate din sila sa akin. Kasi po ako'y sumulat kay Presidente, yun yung sinabi ko kahapon, through the Executive Secretary. At tayo po'y humihingi ng tulong para sa more or less 191 million, almost 200 million na kailangan ni COMELEC. Una, yung po kasing nasa GAA namin, General Appropriations Act, approved for 2026. May malaki po kaming hiningi, pero ito po'y na bawasan, naging 11 million na lang. Every year po yun, 11 million kami na 11 million. Siguro, dahil hindi naman po inaasahang may mamamatay na miyembro ng House, o kaya magre-resign, o kaya matatanggal na miyembro, kaya 11 million. Siyempre, pag nagkonda ka ng eleksyon katulad ng ganito kalaki na syudad, napakalaki po ito. At wala po kami nakahandang budget sa amin pong binigay na budget for 2026. Siguro po, yung sinasabing meron naman pa tayong budget, baka yung kakailanganin naming maghanap ng savings, pero katulad po ng aking nabanggit, and this is with all due respect, na hindi pa po kami pwede mag-declare kasi ng savings kasi po nasa kalagitnaan pa lang tayo ng taon. Ang savings po, kahit sabi ng Korte Suprema, ay sa katapusan ng taon. Hindi ka nagde-declare ng savings sa kalagitnaan. Siyempre po, ngayon pa lang kami gumagastos-gastos sa ibang items. Siguro po kung sasabihin, gamitin nyo sa barangay NSK, hindi po namin pwedeng gamitin yon. Although we have the power to realign, hindi namin pwedeng gamitin sapagkat nakalaan po yan sa barangay NSK elections. Kung sabihin naman gamitan namin yung budget ng Bangsamoro, hindi rin po pwede para sa Bangsamoro po yan. Kung may mga budget pong na savings na natira noong nakaraan, nagastos po kasi namin dyan po sa Antipolo City. Kasi nga po, di ba po, hindi kami nabigyan din ng tulong nung sabi namin kailangan namin ng 98 million. So, siguro po ang pinaka malapit na pwede namin gawin base sa aming pagpupulong, magre-realign kami ng budget mula sa existing budget namin. Ibig sabihin, kung may mga dapat na i-procure na pwede naman ipagpalibad, hindi muna namin ipoprocure. Kung may merong pwedeng mga ipagpaliban muna ng mga items, gagawin na lang po natin yon. Kasi nga po, sinabi ng Supreme Court, gawan ng paraan ni COMELEC at all costs. Kaya isa sa mga paraan na yon, yung kami ay naghihingi ng tulong sa Executive Department. Baka sakali mabibigyan tayo ng tulong. Kasi ginawa naman po sa amin dati yan, Kadante. Noong barangay SK election ng 2023, nabigyan po tayo ng Executive Department ng 2.59 billion na tulong, pandagdag doon sa barangay SK sapagkat na-reset po yun eh. At dahil na-reset, dumami ang bilang ng botante, kaya kinailangan ng dagdag na budget. So, again, titingnan po natin. Kaya ang sabi ko nga po, the fact na nandito kami ngayon, nagdi-declare na merong August 29, pinaplano na, pinaplansya na, di siyempre po at all cost gagawa ni COMELEC ng budget because we have no choice. Siguro po ito yung learning lesson sa mga susunod pa na taon, sa mga susunod na COMELEC at sa mga susunod na Kongreso. Na sana po, lagi na lang kami bibigyan din ng sapat na budget sa recall, initiative, referendum, special election. Para kahit paano, meron pong nakalaan dyan. Kasi nga po, hindi naman namin mapipredict kung biglang may mawawalang miyembro ng House of Representatives or vacancy. Hindi nga po ba bilang panghuli, naitanong ko nga po ito eh. Since pinapanindigan ni COMELEC na magpatawag ng special election, dahil yan ang sabi ng Supreme Court sa kaso ng Hagedorn versus House of Representatives. Nasimulan natin sa Antipolo, na andito kayon tayo sa Dasmariñas, tanong ko nga po, paano kung nagkaroon ng vacancy sa Senado? Na ang period ay more than 1 year. Di obligado rin pala si COMELEC na magpatawag ng special election sa buong bansa? Yun po yung isang katanungan na hindi ko pa masasagot kasi speculative at this point. Pero just the same, despite that kind of a hanging question, tinuloy namin ang special election na ito dito sa Dasmariñas. Yun po yung gusto naming sabihin. Ayaw pa nating puntahan yung tanong na yon dahil at this point, that is speculation. Pero kung mandatory pala na magpatawag ng special election, ito congressman nagpapatawag.
O di pag nagkaroon ng vacancy sa national, magpapatawag din si COMELEC. So yan po ay isang bagay na maganda rin pong ma-resolve sa pamamagitan ng legislation. Kaya maganda pong mga pagkakataon ito. Una, budget. Number 2, paano ba talaga kapag ka nagkaroon ng tinatawag na vacancy? Check. Sayang wala lang congressman dito. May nagsabi kasing, why not parang yung gagastusin ay dadalhin na lang sa Mindanao. Parang maglalagay na lang ng caretaker sa halip na magsasagawa ng special election. Pero sa COMELEC, ano pong position po? Yung po talaga ay napakaganda kung tutuusin. Kaya lang, masasite kami in contempt lahat ng Supreme Court dahil sa pagbinasa nyo po at pinabasa namin na ilang beses sa law department namin, pinastudy talaga namin yan kung ano ba talaga ang implikasyon ng Hagedorn Doctrine. Number 1, pwede nga imanda mo si COMELEC to compelling the COMELEC to conduct a special election. Number 1. Number 2, sinabi talaga ng court ng kataas-taasang hukuman mandatory to fill up the position by a special election. Number 3, ang sabi, only the COMELEC has the authority, no longer Congress, to call for a special election. And number 4, mandato ng konstitusyon 60 days to 90 days lamang. At number 5, sabi pa nga, as early as 2015 ng Korte Suprema, wag idadahilan ni COMELEC na walang budget. 2015 pa yon, panahon ni Chairman Sixto Brillantes, na wag idadahilan ni COMELEC na walang budget. Hanapan ni COMELEC ng budget, makondak lang ang special election. Kung ganun ang wordings ng Supreme Court, kayo man na nasa kalagayan namin, kung tutuusin nga, kung hindi pa, wag naman po sana i-consider na ito'y hindi pagtalima sa mandato ni COMELEC. Kung tutuusin nga na ganung nasa kainitan kami ng paghanda sa Bangsamoro, kauna-unahan pa sa kasaysayan, na meron tayong barangay SK election na napakalaki rin dahil napakadami na ng botante natin. 73 million more or less sa regular na botante, tapos may 25 million kang SK. Tapos may special election. Sino magkakagusto ng special election kung tutuusin? But we have no choice. We have to perform this constitutional duty of holding a special election. Check. Yun bang ganito, hindi pwedeng, tutulong ang LGU, tulad ng plebisito pagdating sa budget? Kaya ako pinaupo si Vice Mayor sa tabi ko eh. Siya kasi ang presiding officer ng Sangguniang Panlungsod. Parang pinaparinig ko lang kay Vice Mayor. So tingnan lang natin yung mga bagay-bagay na ganyan, yung mga propriety, yung mga legalities. Tingnan natin yung mga bagay na ganyan. Alam din natin, madami kasing mga pinagkakagustusan ng city government, kalimitan, and therefore, problema ni Commission. Kaya lang, yun na nga, this is the reality. At in fact, nagpapasalamat tayo sa city government, sa pamumuno ni Mayor, ni na Vice Mayor, dahil sa initial na coordination with our city election officer, ipapagamit nila itong area, buong area na ito, sa araw ng election. Meaning to say, dito gagawin ang canvassing, dito rin gagawin, kung hindi ako nagkakamali, yung delivery ng election paraphernalia, pag natapos na, para mas madaling i-secure ng ating PNP. So dito mangyayari rin ang proclamation ng winning candidate dito sa lugar na to. Kaya minarapat namin dito gawin ang coordinating meeting na to at mga iba pang susunod na mga pagpupulong dito na rin. At ito po ay malaking tulong sa amin. At sabi nga namin, hihingi rin sana kami ng tulong sa city government ng mga venue o ng mga lugar kung saan namin pwedeng i-train yung mga guro. Kasi otherwise, ite-train po namin yung mga guro sa mga paaralan. May istorbo po yung klase ng mga estudyante. Kalimitan po ang training ng mga guro, kahit ito'y manual, inaabot ng 2 or 3 days. So, kaya sabi namin, gano'ng kadaming guro po yun. Isipin nyo po, kung meron po kayong 3,166 times 3, that's almost 9,000, almost kulang-kulang 10,000 na mga guro na ite-train ni COMELEC. And so therefore, kinakailangan halos dapat sabay-sabay ang training niyan kasi hindi pa pwedeng may nalilate sa kanilang training. Yung personnel department namin po yung in charge dyan eh. Kaya yung venue is very important sa amin. Wala kaming pangre-renta ng mga hotels. Kalimitan po ang training namin sa hotel ginagawa upang mapa-stay in na lang yung mga guro at hindi na umuwi. Pero dito, sana dito na lang kung nandito rin lang yung mga guro. So yun po isang malaking tulong na sa amin
ng city government po yon. Chair, tanong ko lang po kung mayroon po tayong measures na natutuhan po from the Antipolo special elections and yung May elections na gagawin din po natin dito sa Cavite and sa mga future elections pa po. MJ Heddermio po from Business Mirror. Lagi ang bawat eleksyon ay laging una na tinitreat ni COMELEC. Hindi siya yung parang na-perfect mo na ang eleksyon. Sa bawat eleksyon, lagi may pagkukulang, may kulang, may mga issue na lumalabas. Basta ang sa amin, ang pinaka-importante lang, ang number one at critical na issue lagi ay peace and order situation. So long as peaceful ang environment, magaling ang monitoring, halimbawa ng PNP, madami na kami nasaksihan ng mga PNP offices nationwide. Talagang bawat paaralan, harapan pa lang meron ng mga CCTV. Napaka-importante yon sapagkat may monitoring center sila na sineshare nila kay COMELEC. Nakikita namin nila kung ano yung movement ng tao, kung medyo nagkukumpulan ng tao, may nagkagulo, etc. Peace and order situation is always a priority and therefore, dyan kami laging may natututunan. Number two, yung pre-election activities. Kalimitan ang mga violation sa pre-election. Vote buying, vote selling, yung coercion ng mga botante. Diyan ang kalimitan nangyayari. At yun yung, yun yung mga bagay na kung bakit doon kami humingi ng tulong sa PNP na sana kung may violation, because under our control and supervision sila, dahil sila ay under the COMELEC, sana pagka sinabi namin sana paki-aresto naman itong mga ganito na ganyan, ay they will be very much willing, especially if they are caught in the act. Kasi kahit yung isang learning experience pa namin, yung tungkol sa paggamit ng mga non-biodegradable materials. Hanggang ngayon, pangalawang eleksyon na sinasabi natin bawal gumamit ng mga non-biodegradable, gumagamit pa rin ng mga non-biodegradable materials. Yung pag-abuso rin sa social media, kahit pa hindi ganun kaigting ang ating regulation sa social media, wag naman sanang ganung aabusuin. Lalo na yung anti-discrimination policy of the COMELEC. Yung mga campaign stages or stage, hindi dapat ginagamit upang atakihin ang isang tao, ang kalaban, atakihin ang mga botante, yung mga supporters, etc. Kinakailangan, we have to conduct our campaign in a manner na karespeto naman at may disiplina. In-implement namin ito nitong huli. At sana patuloy itong i-observe. Hindi lang naman dito sa Dasmariñas, kundi sa mga susunod na halalan. Lalo ang barangay SK. Kasi kung merong mainit na halalan, barangay SK elections yan. Diyan talaga magbabatuhan ng puti kahit magkakapit bahay, magkakamag-anak. Sana iwasan yon because we will not hesitate to disqualify. Alam nyo yan, madami kaming dinisqualify dahil lang sa pag-violate ng anti-discrimination policy. Dahil sa sex, religion, political inclination, or whatever. We will not hesitate to do that. Ang sabi namin, let them go to the Supreme Court. And if the Supreme Court will reverse us, it's fine. But until the Supreme Court will issue a restraining order or reverse us, then we will proceed with the implementation of our policies. Follow-up lang po dun sa budget with regards dun sa sagot nga po ng Palasyo. Are we positive na makakakuha nga po tayo ng ganitong kinakailangan na budget? And ano po yung contingency measures ng COMELEC if hindi nga po siya mapagbigyan? Magtitipid kami. Kasama na yun sa contingency. Number one contingency yun, magtitipid kami. Anong ibig sabihin? Sabi nga namin lagi, the COMELEC will always find ways. At for example, may mga gamit pa kami. Ngayon pa lang, inatasan namin yung aming regional director maghanap ng lahat ng mga indelible inks na hindi naubos. Kolektahin doon sa ibang municipalities para hindi na kami magpo-procure ng indelible ink, halimbawa. Kung may mga ballpen pang sumusulat naman dyan na ginamit natin dati, di papa-kolekta namin lahat ng yon. Yung mga election returns na pwede naman gamitin, pwede naman namin mag-issue lang kami ng resolution, sabihin namin na ito ang pwedeng gamitin pa rin kahit ito ay naka-refer sa ganitong eleksyon. Pwede namin gawin yon. Pwede nga namin gawin na kahit ordinaryong papel lang, we can authorize that to be an election return. Kaya lang, ayaw naman natin ibaba sa level na ganon.
sapagkat mataas ang respeto natin sa proseso at sa buong city government of Dasmariñas. So, hanggang kakayanin namin makapagpatipid, but we will never compromise on the honoraria to be received by the teachers. Yan po ang maliwanag. Sa lahat ng eleksyon na ito, under the present leadership, pinaglaban ng komisyon and bank na dapat may dagdag na honoraria ang mga guro natin. Yung regular na honoraria nila, hindi po sapat yun. And therefore, kahit si COMELEC hindi kami pumapayag, kahit sa Kongreso talagang ipinaglalaban natin na dapat may dagdag na honoraria ang mga guro sa lahat ng klase ng eleksyon na meron sa ating bansa. Na pati mga Board of Canvassers natin, kahit yung mga sub-canvassing, ang gusto natin, proper at maayos yung honoraria na mabibigay po sa kanila. Good afternoon po, Vice Mayor Barzaga. Carlo Candelaria po from PTV. Vice Mayor, tanong lang po if any of your family members would be joining this election, in the special elections. I think it's best to hear it not only from my family members but from all the candidates who plan to run. It's best to hear it from themselves na lang po, out of respect for them and their political strategy or whatever. So I have an idea po on who will be running, but I think it's best to hear it from the candidates themselves when they want to declare it po. Thank you. Okay, thank you, Vice Mayor. And kay Chair po, panghuli na lamang po, message niyo po for this coming special elections and dun po sa mga botante sa Cavite, sa Dasmariñas pala. Sa ating mga kababayan sa ika-4 na distrito ng Cavite, narinig nyo naman po ang inyong komisyon, kulang sa budget. Pero kahit kulang sa budget, gagawin natin ang ating special election. Anong ibig sabihin? Huwag po natin sanang masayang yung budget na hindi tayo boboto. Dahil, ibig sabihin, value for money, bumoboto tayo dahil sayang naman po yung budget na ginastos ni COMELEC na dapat may pinaglaanan pala yon na ginawa po namin, nilipat-lipat po namin para lamang magkaroon ng special election. Hindi naman po tungkol sa pera lang. Pero ito po yung pagkakataon natin upang ma-reiterate natin na ang kapangyarihan ay nasa ating mga kamay, na ibig sabihin, hawak mo ang vote, di ba? And therefore, kayo lang ang pwede magsabi kung sino ang magiging kongresista ng ika-4 na distrito ng Cavite. We have to be proud that we are given this opportunity. Ano man po yung mga nangyari na, kung bakit kayo nagkaroon ng vacancy, set aside na po yan. Proceed na po tayo going to the future. There will be an election. Let us vote sapagkat sisiguraduhin po yung COMELEC ano po ang katayuan nyo sa buhay, mayaman, mahirap, nakatatanda, bata, may pinag-aralan o wala, isang balota ka, isang boto nyo. Ang boses mo mahalaga, may bigat ang bawat boto po natin. Magandang hapon at maraming salamat. Maraming salamat po, Chairman Garcia, Commissioner Bulay, Commissioner Maceda, Commissioner Casingal, Commissioner Pipo, Director Olaño, and of course, Vice Mayor Barzaga, at Police Colonel Gonzalgo of the Police Regional Office 4, Police Colonel Red of the Cavite Police Provincial Office. Sa ating mga kapatid sa media, maraming salamat, magandang hapon po sa ating lahat.